Napakamot na lamang sa ulo ang waiter. Napaisip siguro ito sa sinabi ng babae. Sir, may iba pa po ba kayong order? Oo, bigyan mo pa ako ng 3 bote nito. Sagot niya rito. Sige po, naglista na ito at pagkuha na ito malikod na. Ang gulo ni kuya, no? Wika nito at pagkatapos ay tinungga ang alak. Hindi niya maiwasan na mapangiti sa babae. Hindi niya maiwasan na ikumpara ito kay Tin. May pagka-childish ito na katulad ni Celestine. Sa bagay, mukha pa naman itong bata. Ngunit ano nga kayang dinadala nitong problema at parang pinagbagsakan din ng langit at lupa ang mukha nito. Anong ngiti-ngiti mo dyan? Pogi, alam ko na. Bumibilib ka siguro sa sinabi ko kay kuyang waiter, ano? Galing ko, no? Puro lang ako galing. Pero malas ako sa buhay. Kumuha ito ng chicharon na pulutan niya. Ano bang problema mo at ganyan ka at naglalasing ka pa? Nawala na sa isip niya ang problema niya kay Celestine. Hay nako, wag mo nang tanungin at baka hindi na tayo matapos kapag kwento ko. Inom na lang tayo. Sabi nila, masarap ang buhay. Nakasama ang pamilya mo. May katulong ka na harapin ang problema. Magiging magaan ang buhay dahil lagi na kanilang tutulungan. Wika pa nito. Hindi naman totoo yun. Kasinungalingan yun. Sebastian, point of view. Tama na yan, miss. Mukhang hindi mo na kayang uminom. Kinuha niya sa kamay ng babae ang bote na hawak nito pero binawi nito agad sa kamay niya. Anong hindi ka kaya? Ikaw, itinuro siya nito. Huwag mo nga akong pakikialaman, ha? Hindi pa ako lasing. Mukha pa nitong tinungga ang alak. Napabunting hininga na lamang siya. Mukhang wala na itong balak na tumigil. Napasandal na lamang ito sa upuan at pinagmamasdan ito. Lango na ito sa alak. Ang itsura nito ay wala na sa ayos. Gusot ng mukha nito. Kawawa naman. Naisip niya, siguro ay talagang mabigat din ang problema nito. Bago pa siya tuluyan ang kaawaan nito, ay pinasyanan niyang magbayad at umalis na sa lugar na yon. Ilang segundo lamang ang lumipas at knockout na ito. Nakaduyuko na ito sa mesa. Waiter, tawag pa niya sa lalaking nasa counter ng nasabing beer house. Ito ang kumuha ng order niya kanina. Nang lumingon ito sa pwesto niya, ay sininyasan niya ito na kinukuha na niya ang bill niya kaya masayang lumapit ito sa kanya at inabot ang kopya ng nakonsumo niyang alak. Binasa niya ito at pagkuha ay dinukot na niya ang kanyang wallet sa bulsa. 1,000 buo ang kinuha niya at inabot ito. Sige po sir, kunin ko lang po ang sukli niyo. Tangka pa nito at tatalikod na magsalita siyang muli. Saglit lang pare, itong babae na ito, magkano ang bill nito? Tanong pa niya. Po, babayaran niyo po. Hindi makapaniwalang tanong nito. Oo, ako nang magbabayad. Nakangiting wika pa niya rito. Saglit lang po at kukunin ko ang kopya. Pagbalik niya ay hawak na nito ang bill ng babae at inabot sa kanya. Nang makita na niya kung magkano ay kinuha siyang muli ng isang buong 500 piso at muling inabot sa waiter at pagkuhan ay nagpaalam ng waiter na kukunin lamang ang sukli nilang dalawa. Ito po ang sukli nyo na nakuha ninyo at ito naman po ang sukli ng babae. Wika nito sabay abot sa kanyang sukli. Pare, ito tip mo at ito naman ay ibigay mo sa kasama mong nasa counter. Inabot niya rito ang tip na nagpaliwanag sa mukha ng waiter. Nako boss, maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Itinapat pa nito sa dibdib ang perang papel na inabot niya rito. Walang anuman. Sige po, ibibigay ko na lamang po ito sa kasama ko. Wika niya at tumalikod na. Tangka na sana siyang aalis nang tawagin siyang muli ng waiter. Kaya kunot ang noo na lumingon siya rito at ubili pa itong lapitan siya. Boss, ano kasi, iyang babae na nakitibol po sa inyo, hindi niyo po ba talaga kilala? Ha? Hindi bakit?
Sir, ano kasi, hindi namin alam kung saan nakatira yan. Ngayon lang din po napadpad dito yan, kaya hindi po talaga namin regular na customer yan. Isa pa po ay wala po kasi kaming sasakyan na maghahatid sa babae. Tumatang tugon niya, parang may ideya na kasi siya sa nais itong tumbukin. Kung maaari po sana ipakisuyo na po namin sa inyo siya. Kung pwede po ay kayo na po ang maghatid sana sa kanya sa tahanan nito. Makikita sa mukha ng waiter na bagamat nahiya ito ay naglakas ito ng loob na pakiusapan siya. Napabaling atensyon niya sa babaeng nakadukdok sa mesa habang ang dalawang palad niya ay nakahawak sa magkabilang gilid ng kanyang bewang. Pagkuhan ay napakamot siya sa ulo at tumingin sa waiter. Hindi masyadong makatingin sa kanya ang waiter, bagya pa itong nakayuko at nahihiya marahil sa kanya. Pagkuhan ay tiningnan niya ang oras sa kanyang wristwatch. Mag-alas 2 na pala na madaling araw. Pasensya na po kayo, boss. Dagdag na wika pa nito. Sige, ako nang maghatid sa kanya. Pakitulungan na lamang ako na isakay siya sa sasakyan, pare. Wika niya rito at lumapit na sa babae. Pare, titingnan ko lang ang bag niya at baka mayroon itong identification card para malaman natin kung saan ito nakatira. Sige po, boss, wala pong problema. Inangat niya ng bahagya ito at pinakuha sa waiter ang bag nito at pagkuha na ibinuksan nila. Inilagay nila sa ibabaw ng mesa ang mga laman ng bag nito at nagsimulang hanapin ang ID. Napahinto siya na makita ang isang keycard na pamilyar sa kanya. Hinawakan niya ito at pinakatitigan. Pagkuha na humanap pa siya sa bag nito ng bagay na tutukoy sa pagkakakilanlan nito at kung saan ito nakatira. Napahinto siya nang makita ang isang ID na nakalagay pa sa isang ID lace. Binasa niya ang pangalan nito at napakunot ng labis ang noo niya. May problema po ba, boss? Pagkuha na wika ng waiter sa kanya nang mapansin siguro nito ang may katagalan na pagsusuri niya sa ID ng babae. Wala naman, para kasing may kamukha siya sa picture na kilala ko. Pagdadahilan pa niya rito. Okay po, boss. Ibalik na natin sa loob ng bag niya ang gamit niya. Ito na lamang ID niya ang hawakan ko. Ipagtatanong ko na lang ang address na nakalagay rito. Wika pa niya sa waiter. Sige po, boss. Inilagay na nito ang gamit ng babae at pagkuhan ay muling nagsalita. Idadalhin na po ba natin siya sa sasakyan niyo? Oo, sige. Idadalhin na natin siya. Pakitulungan na lamang ako. Pinagtulungan nila na alalayan ito para masakay sa kanyang sasakyan. Ayos na po ba, boss? Oo, sige. Okay na to. Ako na ang bahala sa kanya. Salamat po talagang muli at ingat po kayo. Walang anuman. Ini-start na niya ang sasakyan at tinalunto ng daan papunta sa address na nakalagay sa ID ng babae. Habang nagmamaniho ay hindi niya may iwasan o paisip. Pagkuha na inihinto niya ang sasakyan at itinabay sa gilid ng kalsada. Tiningnan niyang muli ang ID nito. Napailing siya sa naisip. Pinaandar na niyang muli ang sasakyan. Kailangan na niya itong may hatid muna. Nang ipinasok na niya ang barangay na nasa address na nakalagay ay natanaw niya ang isang barangay tanod. Nakasuot ito ng long sleeve at may kopya sa ulo na may logo ng barangay nito. Kasalukuyan itong nakaupo sa isang outpost. Huminto siya sa tapat nito. Bumaba siya ng sasakyan at lumapit dito. Manong, pwede po bang magtanong? Oo, iho, ano bang itatanong mo? Alam niyo po ba kung saan ang lugar na ito? Tanong niya. Ipinakita niya rito ang address na nasa ID ng babae. Yan ba? Abay, kailangan mo pang pasukin ng isang iskinita bago ka makarating dyan, iho. Kung doon ang tungo mo ay maiging iwanan mo muna ang sasakyan mo rito. Hindi kasi makakadaan ang sasakyan mo roon, kaya kailangan mo na maglakad. Bakit ba? Sinong pupuntahan mo roon? Bakit naman yata masyadong 10 oras ka na nagpupunta? Nagtataka at sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Ihatid ko lang po. Sana itong babae, Manong. Baka po kilala niyo ito. Binuksan niya ang kanyang sasakyan upang makita nitong babae. Sinilip nitong babae at pinakatitigan sinabi na, Teka, kilala ko nga yung babae na yan. Si Angela yan .
Anong nangyari sa kanya? Nalasing po ron sa beer house. Ako na po ang nag-volunteer na maghatid sa kanya. Baka po kasi mapahamak siya. Kapag pinabayaan ko siya at iniwan doon. Ganun ba? Mukhang nakainom ng marami at nakatulog ng ganyan. Ngayon ko lang nakita na ganyan yan. Sa pagkakalam ko ay hindi naman yan umiinom ng marami sa beer house. Mukha nga pong hindi sanay na uminom ito ng marami. Manong, tungkol nga po pala sa itinatanong ko, saan po bang bandang iskinita, Manong? Doon pa, iho, sa unahan. Itinuro nito ang isang kanto sa kanya. Pero sige, at sasamahan na lamang muna kita ron. Ipark mo muna ng maayos dito ang sasakyan mo para hindi makaabala sa dumaraan na sasakyan. Sige po, salamat po, Manong. Tatanggapin ko po ang alok niyo. Maiging may kasama siyang magtungo sa lugar ng babae na may kasama na tanod. Mahirap na, dayok lamang siya sa lugar. Baka mapagtripan din kasi siya. Walang anuman, basta makakatulong ako sa aking mga kababayan ay masaya na ako. Naghanda na ito, sinara nito saglit ang maliit na pinto ng outpost. Siya naman ay sumakay na muli para i-park na maayos ang sasakyan. Mabuti pala at ikaw ang nakakita dyan kay Angela. Wika ng barangay tanod sa kanya habang magkaagapay nilang inalalayan ang babae. Kilala niyo po pala talaga siya, sagot niya rito. Oo, kilala ko itong batang to. Abay, napakabuting anak nito at kapatid sa mga kuya niya. Breadwinner ito ng pamilya. Kawawang bata, hindi lang talaga sinwerte sa lalaki. Matapos anakan, iniwanan tapos ganyan pa. Siya ang bumubuhay halos sa kanyang pamilya. At sa pamilya ng kanyang dalawang kuya niya. Nakabalik na siya sa mansyon. Naglalakad na siya pabalik sa kanilang silid nang biglang lumitaw si Mildred sa isang pasilyo. Baste, kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Alam mo ba, hinawakan nito ang kanyang muka. Mildred, hindi mo na kailangan na mag-alala sa akin. Paraanin mo ako, gusto ko nang matulog. Nabigla siya nang hawakan nitong bigla ang kanyang pinakasentro sa nakatawan. I really miss this. Baste, pagkuhan ay wika nito. Ramdam niya ang automatic ang pagtayo ng hawakan nito. I guess miss din niya ako. May ngisi sa labi niyang rito. Hindi ko kaya, Baste. Sinubukan ko naman pero hindi ko talaga kaya. Mahal pa rin kita. Mildred, may asawa na ako. Ilang beses ko na bang dapat nasabihin sa'yo yan? Samantala nagising si Tin dahil sa isang panaginip. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Pilit niyang kinalkal sa isipan ang napanaginipan pero hindi niya talaga maalala. Ipinasya na lamang niyang uminom ng tubig. Kinuha niya ang pitsil sa maliit na mesa para lagyan sana ng ang baso pero naramdaman niya na wala na itong laman. Ano nang gagawin niya ngayon? Tanong niya sa sarili. Tinatamad pa naman siyang bumaba. Kaso uhaw na uhaw siya kaya naman napilitan pa rin siyang tumayo na. Isinuot niya ang kanyang roba at bumaba na. Kinuha niya ang cellphone at ginawa niyang flashlight dahil siguradong nakasara ang mga ilaw sa daraanan niya. Nasa huling baitang na siya ng hagdanan nang marinig niya ang tila kaluskos sa di kalayuan sa hagdanan. Curious na nilapitan niya ang pinagmumula ng kaluskos. Napatda siya sa kinatatayuan na makita na may naghalikan. Kahit medyo may kadiliman ay nakakasiguro siya kung sinong nasa kadiliman na yun. Si Baste at si Mildred, muli ay iba yung sakit na naman sa puso ang nararamdaman niya. Nang mapansin siya ni Baste ay saka nito itinulak si Mildred. Akala pa naman niya ay magpapaliwanag ito sa kanya pero parang walang nangyari na umakyat lamang ito ng hagdanan. Samantalang si Mildred ay patay mali siyang bumalik sa kwarto nito. Dapat ay sinugod na niya si Mildred o di kaya naman ay niratratan na niya ito pero tila nalunok niya ang dila at hindi man lamang makapagsalita. Naiwan siya salita na tinitingnan ang dalawa. Nang wala na mga ito sa paningin niya ay nagtungo siya sa kusina. Ilang oras din siyang naroon lang at nag-iisip. Sa palagay niya ay kailangan na niyang ipaalam kay Baste ang lahat. Tama si Mika, hindi na biro ang mga nakikita niyang kaharapan nitong pagtataksil. Bahala na talaga kung anong susunod na mangyari. Ilang sandali pang lumipas ay makyat na siya. Tulog na si
baste ng datnan niya. Nabukasan ay katok sa pinto ang nagpagising sa kanya. Wala na si Sebastian sa pwesto nito. Yaya, kunot ang noo na tiningnan niya ito. Pagkuhan ay napatingin siya sa nakasabit na shoulder bag sa balikat nito. May lakad ka ba, Yaya? Celestine, kailangan kong umuwi ng Mindoro. Po, bakit po? Bakit naman parang bigla naman, Yaya? Nagtatakang tanong niya rito. Sa nakalipas na taon na pagsisilbi at pag-aalaga nito sa kanya, ay ngayon lang mang ito aalis ng biglaan sa mansyon. Yung kapatid kong si Basing, tumawag sa akin. May sakit siya. Walang mag-aalaga sa kanya. Tin, baka mga ilang buwan din siguro ako roon. Ganun po ba? Sige, sasama ako sa iyo. Wika niya. Sasama na lamang siya rito para makapamasyal. Nakarating na siyang minsan sa lugar nito. Maganda rin ang lugar ng yaya niya. Nasa liblib na lugar nga lang ito. Pero maganda. Ha? Hindi pwede, Tin. Ibig kong sabihin ay hindi ka muna pwedeng sumama ngayon at buntis ka. Siguradong hindi ka papayagan ng papa mo. Maging si Sebastian, sa ibang araw ka na lamang sumama. Painalawikan nito sa kanya. Pero Yaya, protesta niya pa. Huwag ka nang makulit, iha. Babalik din ako agad. Basta bumuti na ang lagay ni Basing ay uwi ako agad-agad rito. Oo, okay, sige po, Yaya. Sandali lang ha. Pasok ka muna rito. Wika niya pagkatapos ay nagtungo siya sa tokador at kinuha ang isang bag niyang nakasalig doon. Pagkuhan ay kinuha niyang wallet at inilabas ang ilang buong papel na tag-1,000 ang halaga at walang pag-alinlangan na inabot sa kanyang yaya. Teka, Tin, ano to? Bakit mo ako binibigyan ito? Papandagdag mo yung pambili ng gamot, Yaya, o di kaya naman ay dalhin mo si Nanay Basing sa ospital para agad siyang gumaling. Sige, Tin. Tatanggapin ko na ito. Salamat, iha. Walang anuman, Yaya. Hinawakan niya ang palad nito. Sabihin mo kay Nanay Basing na magpagaling siya agad, ha? Ikaw naman kasi, matagal ang sinasabi sa'yo ni Papa na papuntahin mo na lamang siya rito, ya. Ikaw, ayaw mo. Ayaw kasi talaga niyang iwan ang lugar namin, Tin. Wala, hindi ko naman siya mapilit at baka magalit. Oh, siya, ingat ka, Yaya, ha? Niyakap niya ito ng maigpit. Pinipigilan niya ang sarili na maiyak sa harapan nito. O siya, sige, ang apo ko, ingatan mo yan, Tin. Oo po naman, balik po agad kayo ha. Gusto ko kapag nanganak ako, ay nandito ka na ha, Yaya? Oo, ikaw talagang bata ka. Oo naman syempre, sige na, alis na ako. Tumayo na ito at sinara ang pintuan niya. Nang nag-iisa na siya, ay hindi na niya napigilan ang paglandas ng luha sa kanyang mga mata. Paano na siya ngayon na umalis ang yaya miling niya ngayon? Ito na lamang ang kakampi niya sa bahay pagkatapos umalis pa ito. Makakaya ba niyang wala ito? Ipinasya niyang tawagan si Mika. Best, ramdam niya ang sigla sa tinig nito. Wow, Best, hindi yata kita naistorbo sa pagtulog ngayon. Wika niya rito. Yes, actually. Kanina pa nga ako. Gising, hello. 10 o'clock in the morning na kaya. What? Sure ka? Oo naman. Teka, kagigising mo lang? Tanong nito sa kanya. Oo, nagtungo siya sa may bintana at hinawi ang kurtina. Nasilaw pa siya sa sobrang liwanag na ibinubuga ng araw kaya naman ibinalik niya sa ayos ang kurtina. Buong akala niya ay maaga pa. Hindi niya alam na tanghali na pala. Hindi na niya napansin na maliwanag na sa labas. Nakalimutan niyang pinalitan pala niya ng makapal na kurtina ang bintana. Nasisilaw kasi siya kapag umaga. O ano, nakita mo na ba ang aring araw? Oo na, sorry naman. Anong problema at napatawag ka? Gusto ko lang sabihin sa iyo na plano ko nang sabihin kay Sebastian ang totoo mamaya. Harinawa, Lola. Ano ba ngayon mo palang ba sasabihin? Ay sos, bakit naman ganyan ang sagot mo? Nagtataka ka pa talaga? Hello? Dapat noon mo pa sinabi ang bagay na yan kay Sebastian, no? Nagpapakamartir ka na tiisin ang pag-extra dyan ni Mildred. Pwede mo naman siyang mapaalis kung gusto mo.
Oo na, akala ko pa naman ay naiintindihan mo kung bakit hindi ko masabi-sabi ang lahat kay Sebastian. Naiintindihan kita. Kaya nga sana naiintindihan mo ang sarili mo, no? Buntis ka at si Sebastian ang ama. Ang lagay ba ay papabayaan mo na isipin niya na nagtaksil ka, gayong siya ang ama? Yun nga lang talaga, binalak mo talaga na mabuntis sa iba pero luckily at sa kanyang kabumagsak, tumatawang wika pa nito. May nakakatawa ba sa sinapit ko? Hindi niya napigilan na ipakita ang inis na nadarama rito? Wala naman, kaso kapag naisip ko ang nangyari sa iyo, ay hindi ko talaga maiwasan na matawa. Parang pelikula sa telebisyon hindi ba? Peace! Oo na, ipinisya na niyang bumaba at hintayin na lamang sa sala si Sebastian. Nagtungo siya sa kusina upang itanong si Mildred kung nasaan ito. Dinatnan niya si Sara na nagluluto. Sarah, nakita mo ba si Mildred? Po, naging mailap ang mata nito kaya nakakasiguro siyang may ikakainis na naman siyang pangyayari. Ano na? Napapitlag pa ito dahil sa gulat? Tinatanong kita, Sarah. Hindi mo nala ako sinagot. Kasama po ni Senyorito Sebastian na nagtungo sa asyenda, Senyorito. Sagot nito at yumuko na. Na naman! Nagsalubong ang kilay niya. Sa nalaman, Senyorita, may babae po sa labas ng gate. Hinahanap po si Senyorito Sebastian. Wika naman ni Rina sa kanya, nakakagaling lamang mula sa labas. Babae na naman, hindi napigilan ni Rina ang matawa, kaya tiningnan niya ito ng masama. Bakit ka tumatawa ha? Pasensya na po, may naalala lang po kasi akong nakakatawa. Pagdadahilan pa nito sa kanya, matandang babae po ang naghahanap kay Senyorito sa labas. Ang sabi po ng babae ay tiya raw po siya ni Senyorito. Erlinda daw ang pangalan niya. Napakunot ang noo niya. Napaisip siya, sino kaya babae na yun? Napilitan siyang lumabas upang makita ang tinutukoy ni Rina. Senyorita, hindi ko na muna po pinapasok si Aling Erlinda. Bilin po kasi ni Senyorito na walang papapasukin na hindi kilala. Wika sa kanya ng guard. Sige, okay lang kuya. Tama naman ang ginawa mo. Lumapit siya sa gate. Kinausap ang matandang babae. Nay, hinahanap niyo raw po si Sebastian? Tiya raw po ba niya kayo? Opo ma'am, kapatid po ako ng nanay niya. Ako po si Erlinda. Magalang na tugon nito sa kanya. Kung maaari po sana, nais ko sanang makausap si Sebastian. Importante lang po. Ganun po ba? Sandali lang po at tatawagan ko muna siya. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan ang numero ni Sebastian. Tin, malamig ang tugon nito sa kanya.